Magandang buhay mga kaibon. Yun nga at nagpakain tayo sa ating mga parakits ng paborito nilang gulay, ang kangkong. At nagbigay na rin tayo ng plain water sa kanilang lagayan ng inuman. Yun nga mga kaibon, bali inopen ko tong bidyong ito dahil may pag-uusapan tayong magandang katanungan ng newbie nag-uumpisa pa lang na mag-alaga ng ibon. Welcome back mga kaibon. Yun nga, pag-usapan nga natin ngayon yung isang katanungan ng newbie sa pag-aalaga ng lovebird na taga dito nga sa amin sa Muntinlupa. At nagpunta siya sa akin, tapos nagtanong siya na bakit daw nawawala yung yung inakay ng kanyang alagang African lovebird. Bali ang alaga niya pala ay African lovebird at nakapag-itlog na raw ng apat at nakapagpapisa na ng dalawa. Bali yung dalawang itlog na lang ng inaantay nga niya na mapisa. Yun nga at sinilip daw niya ito nung isang araw at dalawa nga yung napisa. At sinilip daw niya itong kaganina daw na pagkita niya, iisa na lang daw yung yung inakay. Dalawa raw yun at tanong sa akin bakit kaya nangyari yun at nawala daw yung inakay na isang piraso. Yun nga mga kaibon, yun nga ang pag-uusapan natin ngayon at kung bakit nga nawawala bigla yung mga inakay ng alaga nating mga African lovebird, parakeets at kung anong uri man ng ng mga ibon. At bibigyan ko kayo ng mga rason na kung bakit nga biglang nawawala yung mga inakay nila. Nga at bibigyan ko kayo ng ng anim na rason kung bakit nga ito'y nangyayari sa ating ilibunan at nagugulat na lang tayo at bigla na lang sisilipin natin, kulang na ng isang sisiw. Yun nga baka sa akin sa aking experience at nangyari na rin naman ito sa aking ibunan. Ayun nga ay sila ay natatabunan minsan sa sobrang sa sobrang hukay, yung paghuhukay ng nanay nila at bigla itong nababaon sa sa mga kusot o dun sa nila, dun sa ginawang nesting material. Kaya kung maglalagay tayo ng ng kusot, yun yan, lalong lalo na sa African na lovebird, ay dapat yung tamang tamang kusot lang at hindi ito susobra sa kanilang nest box. Kasi nga yun nga, may tendency nga na matabunan yung yung sisiw nila at hindi na makahinga. At yun nga, magugulat tayo ba't wala na yung isang inakay. Yun yung unang rason. Yun nga yung pangalawa ay baka nga
tinatapon nung magulang, hinuhulog, tapos hindi niya napansin na nahihuhulog na pala ng nanay yung kanilang inakay. At yun nga ang dahilan ng gawa nila na nilalaglag, hindi natin napapansin na nahulog na pala, ay yung naiistorbo sila. Kasi ayun ang number one na ayaw ng mga breeder natin na ibon, na yung naiistorbo sila sa kanilang paglilimlim or pagpapakain sa kanilang mga inakay. Kung bakit nga gano'n nangyayari, kasi nga nai-stress sila at nabubulabog. Yun yung pangalawang rason, yung baka nga hinuhulog nga nung nanay ay hindi natin napapansin na nahihulog na pala nung magulang yung kanilang inakay, kasi nga stress at nabubulabog. Yun nga yung pangatlong rason. Yun nga, baka nga naman pag hinulog tapos ay hindi natin namamalayan, may kumain na palang predator ng mga ibon. Yun nga yung number one nga predator yan, yung mga daga, yung mga maliliit na daga. At nakakapasok sila sa sa kanilang cage, hindi natin namamalayan, nakukuha na pala ng mga daga. Yan, pwede rin sa mga pusa. Tapos kung man yung kung meron man yung mga maliliit na ahas, yan yung mga predator niyan. Yan yung pangatlong yung pangatlong rason bakit nga nawawala yung baka nga kinain ng predator. Yun nga yung pang-apat naman, yung pag ito'y namatay, tapos natatapakan ng mga kapatid o magulang, at hindi natin na alam. Yun nga yung bagong pisa. Pre, pag bagong pisa maliit, may tendency niya na matapak-tapakan na nung magulang. Halimbawa, kakain siya sa kanyang patukaan, tapos aakyat at matatapakan ng kanilang magulang. Tapos yun nga, mapipisa, tapos hindi natin namamalayan. Siyempre pag napisa na, matabunan lang ng ng kusot o nesting material, hindi natin alam na gugulat tayo, wala na. Ayun yung pang-apat. Bali ang panglima ay yung merong kumuha, may kumuha na sa kanila. Halimbawa, yung mahilig sa ibon, na gusto rin na magkaroon ng ibon na lovebird. Hindi natin alam, kasi nga lalo na pagka nasa labas yung mga kids natin, meron na palang kumuha ng inakay, ng ibon. May kumuha na, may nagnakaw. Yan nga, at magugulat ka, wala na. At yung last na pang-anim, pag ito'y ang rason na pag ito'y nakaalpas o nakalipad, nakalabas sa kanilang kulungan. Kasi nga yung mga inakay na yan, lalong na pag medyo nagkamans na, siyempre yun yung mga maligalig na mga ibon. At pagbukas mo ng kanilang cage, magpapatuka ka, biglang aalpas, lulusot dun sa kulungan. At yun nga ang mawawala na. Bali, ayun nga yung yung anim na rason kung bakit nga nawawala yung mga inakay na inakay ng ating mga ibon. Yun nga, ulitin ko na unang rason ay sila'y natatabunan. Pangalawa, baka itinatapon ng nanay
At ang dahilan nito bakit tinatapon ay stress o nabubulabog. Ayun nga, ang pangatlo, kinain ng predator ng daga, pusa, kung ano man mga predator ng ibon. Yung pang-apat, yan, pag ito'y namatay at natapak-tapakan ng mga kapatid o magulang, magugulat ka na lang, wala na. Pang-lima, pag merong kumuha sa kanila, yung yung gustong mag-alaga ng ibon, bubuksan yung cage mo at kukunin yung inakay. At yung pang-anim ay pag ito'y nakalipad o nakalabas sa kanilang kulungan. Yun nga mga kaibon, yun nga yung mga rason kung bakit nga nawawala na lang, nagugulat na lang tayo kung bakit nawawala yung mga inakay. Na siyempre pag silip natin na unang pisa, makikita natin ay 2 o 3. Tapos yung pang susunod na sisilipin mo, nabawasan na lang 1 or 2. Doon ka magtataka kung bakit nga ganun nangyari. Kaya yung sa akin, itong sinasabi ko sa inyo, ito'y aking opinion lang. Yung sa aking yun nga ang rason kung bakit yung sa aking opinion na baka nga ganun ang nangyayari. Kasi nangyari na rin sa akin yan yung sa aking ibunan na nagulat ako at nawala nga yung mga inakay. Ngayon puro ngayon ang binibreed ko, puro mga parakeets. Yun nga, puro parakeets yung binibreed ko. Bali yung mga African lovebird ko ipinahinga ko muna kasi nga marami ng clutch ang nailabas nila. Ngayon ay in-stop ko muna yung breeding ng African lovebirds. Bali focus ko dito sa mga parakeets at kakatail at pinches sa pag-breed sa kanila. Siguro pagka nasa pwede nang itigil uli yung yung parakeets, umpisa uli ako mag-breed ng African. Ayun nga mga kaibon, at sana nga meron nga akong naibigay na na tips. Yun nga kung bakit nga nawawala, nagugulat na lang tayo at nawawala na yung mga inakay natin. At ayun nga, sabi ko nga sa kanya, yun sa nagtanong sa akin kanina, na yun nga yung mga rason kung bakit nga nawawala, nagugulat na lang, nawawala. At pinayuhan ko naman siya na na wag niya lang laging sisilipin kasi nga ando na nga tayo, gusto natin silipin kung napisa na ba yung itlog ng mga alaga natin. Kasi nga ngayon bago pa lang tayo sa pag-aalaga, sa mga newbie, na iwasan nyo na lang munang silip-silipin pag ito nakapagpangitlog na. Antayin nyo na lang na makapagpapisa sila at sa kanya natin silipin pagka nagsusubo na sila at wala na silang lilim-liman. Nandito na lang siguro mga kaibon, at sana meron akong konting naipayo sa inyo. Yun nga, tungkol dun sa tanong ng isang newbie na nag-aalaga rin ng ibon dito sa amin. Yun nga, pag may mga tanong nga kayo, i-comment nyo na lang dito sa sa video ko, sa comment section, kung ano yung mga tanong nyo. At siyempre agad ko naman sasagutin sa abot ng aking makakaya. At pwede ko rin gawan ng ng video or content para at least meron tayong ma-share sa sa mga ibang nag-ibon at mga bagong nag-aalaga. Yun nga po, wag na nang kayo mahiyang magtanong. Sasagutin ko, gagawan ko ng content para
mai-share natin sa iba yung tanong nyo at aking sisikapin na sagutin. Hanggang dito na lang mga kaibon at maraming salamat sa panonood at pakikinig sa aking mga sinabi about dun sa napag-usapan natin. Yun nga, patuloy na lang po pa-like, share and subscribe dun sa mga bagong pasok nakapanood ng itong video to, at sa mga matatagal na po at may mga kakilala, kaibigan at kamag-anak na gustong pasukin ng pag-ibon, pa-share na lang po itong aking video. At doon po sa mga newbie, subscribe po ng aking YouTube channel ng MBA Look and Aviary, at pa-click na lang po ng notification bell para updated po kayo sa mga bagong video ng aking ina-upload. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Hij is niet zo woonlijk, hij is aan het